Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga kababayan at ito, pag-usapan natin mga kababayan dahil ang China mayroon pong matinding babala at hamon po sa Pilipinas mga kababayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so ito pag-usapan natin mga kababayan dahil meron pong hamon ng China sa Pilipinas mga kababayan. No? Ito po ba ay pag-uugatan ng isang malaking kaguluhan mga kababayan? Dahil nga po doon sa usapin po ng pagdedeklara na persona non grata ng Chinese ambassador mga kababayan. Dahil nga po dyan sa usapin po na yan, no? Dahil doon sa sinabi po ni Tariela mga kababayan, laban po dito. No, sa China, no, galit na galit po yung China at talagang binanatan po, no, ito pong si Tariela at hindi lang po si Tariela mga babayan dahil maging ang ating Senado, no, na nagre-resolution po mga babayan na ipapersona non grata po sila, binanatan din po ng China. Nakita nyo po kung gaano po kabastos talaga etong mga Chinese na to, no? Kung kayo po ang tatanungin mga kababayan, papayag po ba kayo? No? O sang-ayon ba kayo na patalsikin na etong mga tao ng China dito po sa Pilipinas? Alam nyo, talagang sila po ang isa sa mga nagpapagulo, no? Diyan sa West Philippine Sea. Alam naman po natin yan. At tila nang hihimasok na rin talaga sila sa politika sa Pilipinas. No? Pinakikialaman na rin niya tayo mga babayan. O panoorin natin itong balita na to para mas maliwanagan tayo at atin itong pag-usapan mga kababayan, no? Dahil hindi naman po biro talaga ito pong mga sinasabi ng China laban sa Senado at sa mga tao po ng Pilipinas mga kababayan. Sa gitna ng palitan ng patutsada ng Pilipinas at China ng hamon ng Chinese Embassy na ideklara ng Pilipinas na persona non grata o paalisin ang kanilang ambassador. Aba, sisipin nyo yan mga kababayan, sila pa yung malakasan loob, no? Na patalsikin, no? O paalisin na yung ambassador ng China dito sa Pilipinas. No, sila na ngayon ang bastos mga kababayan, sila pa yung matatapang. 'Di ba? Sila pa yung malalakasan loob na maghamon. No, sila pa yung malakasan loob na magsalita ng ganyan, mga kababayan. May paalala ang Department of Foreign Affairs tungkol dito. Okay, so aalamin din natin mga kababayan, no, ano nga ba magiging epekto neto, no? Neto nga sinabi na to ng China, no, kung sakaling patalsikin natin ang embahada ng China dito po sa Pilipinas. Tutok si Maris Umali. Ang World War o palitan ng patutsada ng Chinese Embassy at mga opisyal ng Pilipinas umabot na sa usaping pagdedeklarang persona non grata kay Chinese Embassy Deputy Spokesperson Gu Wei. Diba, mga kababayan, si Gu Wei lang naman yung patatalsikin, no? Yung pong tao ng China na daldal ng daldal at talagang wala po ata talagang respeto sa atin. No? Wala po talagang respeto sa mga opisyales ng Pilipinas. Kung sakaling sa kanila kaya natin gawin yan, anong gagawin nila, no, doon sa tao ng Pilipinas o spokesperson ng Pilipinas na nasa China? Abay, malamang sa malamang, baka dinampot na yan mga kababayan. No? What if dito natin gawin sa kanila yan? No? Dahil ba hindi natin ginagawa yan, kaya ganyan na lang ang pambabastos nila sa atin? I suggest that we study the possibility of declaring that particular person a persona non grata. Tugon dito So, particular person lang naman, mga kababayan, di ba? Hindi naman yung buong embahada po ng Pilipinas, ay ng China. Di ba? Hindi naman yung buong embahada. Pero ang sinasabi po nung spokesperson, mga kababayan, patalsikin na rin daw po, no, yung buong Chinese Embassy. Ganyan po sila katapang mga kababayan, no? Kumbaga, sila na yun nang iinsulto, sila na yung gumagawa ng hindi maganda, no?
Pero sila pa yung piling biktima dito. Ang tagapagsalita ng Chinese Embassy sa Pilipinas na si Ji Lingpeng, mas simple raw ideklara na lang na persona non grata ang mismong ambassador ng China na si Jing Quan. Oh, kita nyo sabi dito spokesperson lang to si Ji Lingpeng, mga babayan. They could simply declare Ambassador Jing Quan persona non grata. That would be the most straightforward approach. As ambassador, he bears responsibility for all words and actions of the Chinese embassy. No? Yung ambassador daw po ang i-declare na persona non grata, 'di ba? Dinadamay niya, mga babayan, no? So ibig sabihin, in short, mga babayan, kung sino yung si Guwei lang naman yung yung ipepersona non grata, mga babayan. Pero ang gusto niya mangyari, no, ay yung ambassador na raw po ng China. 'Di ba? So ganyan sila, mga babayan, no? Isa lang pero gusto nila lahat damay na. Pinalalaki nila yung issue, 'di ba? Sila yung nagpapalaki ng issue, mga babayan. Dahil tanga nito ang responsibilidad sa lahat ng salita at aksyon ng Chinese Embassy. Kung makakatanggap daw ito ng abiso mula kay Pangulong Marcos, agad daw lilisanin ni Ambassador Jing ang Pilipinas nang may pagmamalaki at dangal na nagawa niya ang kanyang tungkulin sa kanyang bansa. At kung may idedeklara So, yung ginagawa ng ating mga mambabatas, hindi ginagawa yung tungkulin sa bansa. Mga babayan, di ba? At kung may idedeklara raw ang Pilipinas na persona non grata, isama na rin daw siya at ang buong media affairs and diplomacy team dahil wala raw silang iwanan. Gayunman, kahit daw isara ang kanilang embahada, patuloy daw nilang lalabanan ang paninira sa China. Mabigat ang deklarasyon. Well, same thing lang naman yung ginagawa ng mga opisyalis natin, no, ni Tariela. Nilalabanan lang din naman, no, ng mga opisyal natin yung ginagawang pambabastos ng China sa atin. Yung pambabastos ng China sa Pilipinas. 'Di ba? Masama ba 'yon? So kung sa kanila hindi masama yung ginagawa nilang pagtatanggol, no, sa kanilang bansa sa China, so hindi rin naman siguro masama kung ipagtanggol ng mga mambabatas natin, kung ipagtanggol ng mga tao natin, no, ang Pilipinas. 'Di ba? Same thing lang naman. 'Di ba? Vice versa, ganun din naman ang ginagawa natin. 'Di ba? Pero sila, no, pagka sila binastos na ganyan, galit na galit po sila. Persona non grata, salitang Latin nang ibig sabihin ay unwelcome person o taong hindi katanggap-tanggap. Dito pinauuwi ng host country ang isang foreign diplomat sa kanyang bansa. Ayon mismo sa Department of Foreign Affairs, isa ito sa pinakamabigat na hakbang pandiplomatiko na maaaring ipataw ng gobyerno laban sa dayuhang diplomat. Babala ng DFA, mabigat ang implikasyon nito dahil maaaring gumanti o magsagawa ng countermeasures ang kabilang bansa. Eto, mga babayan, pwede daw pong gumanti yung China. It also carries tremendous implications moving forward, such as reciprocal action or other countermeasures in other areas. Countermeasures in other areas. So, posibleng tumaas pa lalo o pataasin nila ang tension dyan po sa West Philippine Sea. Pwede tayong bawian sa West Philippine Sea na itong mga tao na to, mga babayan. Diba? Which is why it should not be made lightly and decided only with careful and clear thought and preparedness for how it will shape the Philippines' strategic interests moving forward, sabi po ng DFA. Kaya hindi ito basta-basta ginagawa ng hindi iniisip mabuti ang epekto nito sa interes ng Pilipinas. Ginagawa lamang daw ito bilang last resort kapag nasira na ng lubos ang diplomatic relations ng dalawang bansa. Ang problema nga, mga kababayan, sila yung sumisira ng diplomatic relations ng dalawang bansa, ng Pilipinas at China. Ito po mga tao ng China, mga kababayan. At wala nang ibang solusyon para maayos ito. Pero nananatili raw ang commitment ng DFA sa tama at epektibong diplomasya para sa national interest. Patuloy daw itong may komunikasyon sa Chinese government. Hiniling din ng DFA na bigyan sila ng sapat na espasyo para gampanan ang tungkulin nito at ayusin ang mga issue sa pamamagitan ng dialogo at konsultasyon. Nako, ang dialogo po sa kanila, mga kababayan, sa China, wala na pong silbi.
Dahil sarado po ang isip ng mga yan eh. Dahil lang para sa kanila, kung ano lang yung pansariling interest nila, yun lang ang dapat sundin ng Pilipinas. Kung ano sa tingin nila yung pabor sa kanila, yun ang dapat sundin ng Pilipinas. So paano naman yung atin? 'Di ba? Yung usapin na yan sa West Philippine Sea, mga kababayan. 'Di ba? Oh, hanggang ngayon naman, hindi naman maayos yan eh. Pinagsasabihan sila, wag silang mag-water cannon. Pero wino-water cannon pa rin nila yung mga barko natin. Yung mga maliliit na mangingisda natin, hinaharas pa rin nila. So, ibig bang sabihin, itong mga tao na to na nagtatanggol sa ating bansa, mga kababayan, ay babueltahan din nila? Alam niyo ang masakit na realidad, mga kababayan, no? Ang masaklap dito sa ating bansa, kapag Amerika, no, ang tumutulong sa atin, o Amerika, let's say, ang gustong patalsikin sa ating bansa, kasi maraming sumisigaw ng ganyan eh. Samantalang yung Amerika, tumutulong po sa ating bansa. No, tinutulungan tayo ng Amerika na magpalakas ng ating puwersa. No, pero pilit nilang pinatatalsik. Okay lang sa kanila, walang problema. No, kasi habang tinutulungan tayo ng Amerika, ang sinasabi nila, mga kababayan, gumagawa kayo ng gera. No, yun po yung pinapalabas ng China eh. Pinapataas daw ng Amerika yung tensyon, no, dito sa parte na to, sa rehiyon na to ng Asia, mga kababayan. Pero ang katotohanan po niyan, tinutulungan tayo ng Amerika, pero gusto po yan patalsikin. Bakit? Pag wala po ang Amerika dito, magagawa nila kung ano yung gusto nila. Wala magtatanggol sa Pilipinas. No, asan ba utak na itong mga tao na to na pilit pinatatalsik ang Amerika sa ating bansa? Nakikita nila kung ano yung ginagawa ng China sa atin. Alam nyo, hindi pagtulong yung gustong gawin ng China dito sa Pilipinas. Ang gusto nilang gawin, mga kababayan, ay kunin po yung West Philippine Sea. Pero kapag China yung pinapaalis, kapag China, ganyan palang, galit na yung mga Pilipino. Diba? Na pro-China. Grabe kayo. Sa halip na sa pamamagitan ng pampublikong diskurso, alinsunod sa vision at paggabay ng Pangulo bilang architect ng Philippine foreign policy. Sa ngayon, ang China ang nananatiling largest overall trading partner ng Pilipinas. Sabi naman ng Malacanang, Aware po siya at nakikipag-usap din po siya kay Secretary Tess Lazaro at ang aking nabanggit na sinasabi natin porsiya, yun po ang sinasabi ng Pangulo. Pwede naman pong pagsamahin, pwede naman pong magkaroon ng firm action with diplomacy. tingin ni Professor J. Batong Bakal, nag-iiba na ang tono ng China. Kasi nga, Ito nag-iiba na daw ang tono ng China, mga kababayan. parang nagiging super sensitive na sila. No? Again, yun nga, kahit yung mga individual fora and talks ng mga tao, babanatan na ng ganyan. No? So, Exactly, mga kababayan. Diba? Parang ayaw nilang nakakarinig ng mga salita na against po sa kanila. Pero itong mga pro-China naman, todo depensa. Diba? para sa akin, yun ay indication na lumalaki yung kanilang insecurity. Kaya sila Actually, hindi lang insecurities, pati takot sa ating bansa. galit na galit sa Pilipinas. Dahil ang Pilipinas ay obvious na mas maliit sa China in terms of its economy, population, no, and political influence, and yet, no, nangangahas siya na tumindig laban sa China, no? Yeah, exactly, mga kababayan. 'Di ba? Ganyan-ganyan din yung ginawa nila sa Taiwan, 'di ba? Yung ginagawa nila sa Taiwan, yung ginagawa nila sa Japan. Porket maliliit na bansa yung mga yan, kinakayang-kayanan na lang netong China. Kaya galit na galit sila sa Taiwan 'di ba? O ibahin natin yung usapin sa Pilipinas. No? Kasi yung Taiwan naman dinideclare nilang kanila yan dati pa raw 'di ba? So itong Pilipinas ngayon, mga babayan, maliit lang na bansa pero pumapalag sa kanila. 'Di ba? Pinagtatanggol natin yung sarili natin na alam naman natin sa sarili natin na talagang wala tayong kakayanan. At tinutulungan tayo ng Amerika, mga kababayan. Laban po sa mga ginagawa na yan ng China. Hindi lang naman Amerika tumutulong sa atin. Maraming bansa ang tumutulong sa Pilipinas. 'Di ba?
hindi lang po China, hindi lang po hindi lang po Amerika ang tumutulong sa Pilipinas. Maraming bansa. 'Di ba? Dahil nakikita nila, tumatayo tayo, no? Lumalaban tayo, pumapalag tayo sa ginagawa ng China. Si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ipinagtataka kung ano ang ikinagagalit ng Chinese diplomat. Actually, Sir Arnold, no, nakakatawa na lang eh. Kasi parang hindi ko malaman ano ba talaga kinahinakit ng budhi ng Chinese Embassy. Yung caricature o dahil sinasabi natin yung totoo na ginagawa nilang pambababoy, pagwawalang hiya ng karapatan ng Pilipino sa West Philippine Sea. Exactly. Tingin ni Professor Batong Bakal, maaaring humupa ang tensyon kapag tumigil ang magkabilang panig sa palitan ng patutsyada. That's one way, no? Na para ma-de-escalate. Sige, you've said your piece, stop muna. Cool down muna. In the end, I think DFA will have that responsibility to decide what's the step to take. After all, sila yung Foreign Affairs Department. Diplomacy is their sphere talaga. Para sa GMA Okay, so yan mga babayan, no? Pero ang problema kasi, kahit makipag-usap tayo sa China, mga babayan, patuloy pa rin yung ginagawa nilang pangaras dyan sa West Philippine Sea. 'Di ba? Wala naman silang ibang ginagawa kundi mangharas doon sa mga barko natin sa West Philippine Sea. Kahit wala tayong sinasabi, wala tayong ginagawa laban sa China, mga babayan, sila yung pilit na merong ginagawa, mga babayan. Yung mga tauhan nila. 'Di ba? Patuloy yung pangaharas sa mga barko natin. Sa mga mangingisdang Pilipino dyan sa West Philippine Sea. Patuloy yung ginagawa nilang pagpasok sa teritoryo natin na walang paalam. 'Di ba? Ganyan po sila kabastos, mga kababayan. Okay, so ano pong masasabi ninyo dyan, no? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at natin yung pag-usapan, right? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. And please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Peace. I'm out.